Yang si Representative Titinho, Titi. dyan na tumanda yan sa House. Ang tagal na niyang miyembro ng House. Ano ka ba naman? Opo. Di ba? Opo. In and out, yung si Titinho, Oy! labas-pasok sa House. Di ba? Minsan wala siya, minsan nandyan siya. Nagre-react. Pero ang problema dito kay Wala. Representative Titinho, Oh. malambot. yung Yung paglaban paninindigan. niya sa budget. Ayun. Ngayon lang siya medyo Talaga. tumigas ng konti. Kaya lang, dyan na siya tumanda. Parang hindi na rin Opo, sige po. Dyan na nangulubot si Titinho sa House. Kasi bata pa yan dati. Ngayon may edad na siya. Kaya kulubot na yung... Ala, ano ba yung kalubot na yan? Konching Tinyo! Diba, Titinho? Oh, yeah. Oo, di ba? Oo, Sir Tinyo na lang. Oo, yan na nga. Tonching na lang, tonching. Tonching. Oo. Ay, grabe. Oo, sige. Ay, ikaw talaga. Oo, iyan ang Hey! Okay. Batiin din natin si Justice Ricky Rosario Opo. ng Supreme Court. Birthday din niya ngayon. Happy birthday, happy birthday, Justice sir. Ricky. Yan. Justice Ricky. Okay, at batiin din natin si Mayor Magalong. Why? Hindi niya birthday ngayon. Pero, Grabe. Kalang meron. hindi, pero meron siyang na-achieve. Achieve. Wow, congratulations, sir. Ngayon pala, ayon sa datos, ang lungsod ng Baguio, ang pinakamayamang lungsod sa labas ng Metro Manila. Wow! Congratulations! Ibig sabihin, walang insertion. Yan ang nangyayari kapag walang korupsyon. Yes, labas talagang inipon. Good. Diba? Tama naman dyan si Pangulong Aquino III. Noy. Diba? Ang kanyang slogan, kung walang korap, walang mahirap. Diba? That's true. Tama naman yun, kaya lang hindi masyadong na-implement din. Pero ang kanyang mahirap, panahon. attorney, hindi dapat forever na mahirap. Dapat magsikap din. Oo naman, hindi. Kaya nga, pero, alam mo, nakakawalang gana rin magsikap kung alam mo, nasikap ka ng sikap, yung iyong buwis naman ninanakaw, pagkatapos yung ibang tao, walang kahirap-hirap, yumayaman. Opo. Nakakainis naman yon. Anyway, eto ang nagsabi nito ay hindi tayo, kundi ang Philippine Statistics Authority, Number 10 pala ang Baguio sa lahat ng highly urbanized. Ang highly urbanized, yung mga hindi bumoboto sa gobernador. Halimbawa, yung Puerto Princesa City, highly urbanized yan. Hindi yung bumoboto for governor ng Palawan. Although yan ay nasa Palawan. Sa Metro Manila, syempre expected, mayayaman ng mga mga lungsod. Alam mo itong Metro Manila, baka hindi alam ng iba, dati po yan, most of Metro Manila was part of the province of Rizal. Naabutan ko pa yan before martial law. Umpisahan natin ang Rizal noon ay napakalaki at napakayaman na lalawigan. Yes. Kaya noon, sabi ng tatay ko, it was a toss-up. Siyempre, walang kaduda-duda, ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas na opisyal ay ang Pangulo, siyempre. Siya ang chief executive, may power of appointment siya. Lahat. Kaya nga number 1 yung plaka niya . Pero ang pangalawang pinakamakapangyarihan na tao sa Pilipinas dati ay hindi vice-presidente. Wala namang poder ang vice-presidente. Kita nyo. Tulad ng ginagawa kay Sara. Walang assignment. Inaalipusta pa di ba? O pagka hindi mo kakampi, gusto kang gibain kasi natatakot at threat ka, talagang dudurugin ka. Nangyari na yan kay Doy Laurel, noong kay Cory Aquino, di ba ga? Marami ng beses nangyari yan. Kay Lenny, di ba? Wala namang, umalis siya sa gobyerno. Anyway, yang noon toss-up kung sinong yung pangalawang pinakamakapangyarihan na opisyal. It was a toss-up between, sa executive lang naman, it was a toss-up between the mayor of Manila and the governor of Rizal.
Mayor of Manila dahil noon ay kabisera Opo. ang Maynila. At saka doon lang talaga may urbanisasyon noon eh. Yes, yes. Wala pa namang masyadong mga building, mga commercial centers. Wala Kundi pa noon. Maynila, nandun yung Divisoria, di ba? Nandoon yung Quiapo, yung mga trading centers, di ba? Raon para sa mga amplifier, mga radyo, mga plaka, di ba? Nandoon lahat eh. Yung mga segregation talaga Oo, business. okay. Makati, wala. Kogon yan eh. Opo. Wala. Kita mo ang laki ng Rizal province dati. Di ba ngayon? Ang Antipolo ay Rizal. Opo. Ang ano yun? Yung San Mateo. Angono, San Mateo, Taytay, Tanay, di ba? O, Baras. Malitan na. Dati, alam mo kung gaano kalaki ang lalawigan ng Rizal. Ilan po? Umpisa Muntinlupa. Rizal yan. Muntinlupa. Muntinlupa, Rizal. Sige, pag ganito tayo. O, Ang laki nga. Las Piñas, Rizal. Paranaque, Rizal. Okay. Oo. Taguig, Rizal. Okay. Pateros, Rizal. Makati, Rizal. Rizal Caloocan, Rizal. Ganon? San Juan, Rizal. Pasig, Rizal. Kaya nga nandun yung Kapitolyo dati. Oh. Pasig? Ano pa? San Juan. Mandaluyong, Rizal. Oh. Rizal pa rin yan? Yan lang, lahat yan, Rizal. Yung Metro Manila ngayon, ang hindi lang dating bahagi ng Rizal, ay City of Manila at lungsod ng Quezon. Yan lang. Oh, All yeah. others, kinuha sa Rizal yan. Gumawa ng batas na yan ay Metro Manila at hindi na Rizal. Yan. At ang ginawang gobernador ng Metro Manila ay si First Lady Imelda Marcos. Oh, Yan po ang yeah. istorya ng Rizal. Kaya noon si Amang Rodriguez, gobernador ng Rizal. Yung mga Rodriguez, di ba? O, makapangyarihan dati ang mga yan. Yan ang mga makapangyarihan noon. Kasi sa laki ng lalawigan ng Rizal, pinakamalaking lalawigan. Yan. Saka ang dami na ngayong idle lot pa rin. Oo. Ang dami Anyway, yan ang... ito lang, natatawa ko itong mga in-interview, kung ano-anong sinasabi nilang merong ganito, merong ganon, ayaw na lang nilang sabihin ang reason kung bakit ang Baguio ay maunlad. Ito ay dahil walang korupsyon. Ayaw lang nilang purihin si Magalong kasi para sa administrasyong ito, kontrabida ang si Magalong. Kaya ayaw purihin, pero kitang-kitang ebidensya. Ayaw nilang i-acknowledge kung sinong responsable sa pag-unlad ng Baguio City. Kamote naman dati ang Baguio nung hindi pa dumarating si Magalong dyan eh. Ba't ganun? Di ba? Maraming tao pero parang hindi umuunlad. Ngayon, asensado na. Parang yung pumunta sina Vince Dizon sa Davao. Opo. Sa Davao City. Noong Lumindol, di ba? Opo. Tinatanong sa kanila, bakit tingin nyo yung halos walang damage ang Davao kung ano-anong ek-ek ang sinabi nila? Ayaw na lang nilang diretsahin kasi maayos ang pamamahala rito, mahigpit yung pagpapatupad ng batas dahil mga Duterte. Ayaw nilang sabihin, hindi nila masabi-sabi. Maganda yung standards, kaya hindi naman dito yung epicenter, mga BS ba? Kaya nga sinasabi ko, yung Independent Commission on Infrastructure, wala nang mangyayari dyan. Di ba, kahapon ba? Kahapon ba yun, dumating si former Speaker Martin Romualdez sa ICI. Opo. In-interview siya, natatawa ako sa headline. Pare-pareho halos ang headline. Yung sinabi niya, I have nothing to hide. Siyempre, alam nga namang sabihin mo, I have something to hide. Bakit tayo naglolokohan dito eh. Meron bang aamin? Eto, ba closed door lagi ang ICI? Hindi natin alam kung anong pinag-usapan. Kung walang tinatago si former Speaker Romualdez, ba't hindi niya ininsist? Sige, I have nothing to hide. Yung pag-uusap natin dito, i-livestream nyo. Di ba, sabi nyo, walang livestream. I-wave ko yan. Okay. ICI, ipa-livestream nyo. Yun, di ba? Pwede I have naman nothing to hide pala. Bakit I have nothing to hide? Closed door. Pinaglululo na naman tayo eh. Ibig sabihin, nag-hide kayo, nagtatago Kaya kayo. nga, Ano ba yan? I have nothing to hide. Closed door.
Bakit wala naman siyang sinabi paglabas niya? Oo. Kay ganito, kay ganon. Pero- bago hindi pa niya sinagot direkta yung tungkol kay Saldico. Opo. Marami naman daw Oh my ganito, maraming ganon. Di ba? Pero attorney, again, Mayor Magalong, congratulations! Yes! Palakpakan natin si Mayor Magalong! Sabi yan. Oo. Lagi yung tatandaan. Ibigay natin ang totoong credit sa mga taong may ginagawa. Oy, naranasan ko yun, attorney, dati. Ako rin may ginawa ako isang bagay na maganda. May nagwasak. Nawala ang pangalan ko, nawala ang signal ko. May ganon, di ba? Kasi yung credit ko, kinuha na. Anyway, that's life. Oo, kasi ito mo sabi niya, anong masasabi niyo dahil bakit wala si Saldico? Yan. Sabi niya, hindi, ang ICI naman nagbibigay naman ng imbitasyon niya sa maraming tao, sana ay pumunta sila. Di ba may alegasyon? Alegasyon lang naman, hindi ko sinasabing totoo. Na siya mismo ang ayaw magpauwi kay Saldico kasi baka magkalaglagan. But kung he has nothing to hide, sana sinabi niya, Sir, ano masasabi niyo kay Saldico na nawala, nasa abroad, nagtatago? Ba't hindi siya nanawagan, Saldico? Balikan na. Pare ko! Balik ka na rito. Ayan, humarap na ako sa ICI. Humarap ka rin. Tulungan natin ang ICI. Ba't walang ganon? Akala ko ba you have nothing to hide? Inuuto tayo Ang So, ibig ngayon sabihin- pa naman, inuuto pa rin tayo. Hindi pala, attorney, totoo yung mga sinabi ni Saldico sa Spain. Alin? Ganon. Yung bago siya umalis, hindi lang naman ako may kagagawa nito, and so, may binanggit siya. Kaya nga, meron ngang mga alegasyon Opo. na ayaw siyang pabalikin. Because of that. Kasi kita mo, noong si Congressman Tebes ay nasa Timor-Leste, Opo. alam naman nila kung saan, at may mga congressional hearings, ready siyang mag-testify via Zoom. Yes. Ready siya. Ayaw nila. Alam nila kung nasaan. Bago, ang bilis ng panawagan nila, cancel nyo nga ang passport niyan. Hindi nagtatago. Wala. Di ba? Yun ang, nagtawag ba si Romualdez na i-cancel ang passport? Wala akong naririnig from anyone sa House of Representatives na nagsasabing, Saldico, umuwi ka na. Pwede ba? DFA, kanselahin mo yung passport na to. Although merong proseso, hindi basta-basta kanselahin. Ba't di panawagan man lang? Opo. Walang iniwan yan dito sa mga Makabayan Black na hindi nila makondena yung karahasan na ginagawa ng NPA, di ba? Binobola tayo. Binobola tayo ng mga yan Sasabihin sila ay mapayapa, etc. Sabihin mo, direkta, di ba? Ginawa na yan kay Teddy Casino. Kondenahin nyo nga yung violence, yung pagpapatay ng mga pulis, ng mga military, ng NPA, pagsusunog ng mga equipment, pag hindi nagbabayad ng revolutionary tax. Hindi mo masisisi yan kasi mga biktima yan, etc., etc. Hello? Meron ba justification ng karahasan at any time? Kung sabihin ko rin, yung mga nabiktima ng mga na-recruit ng NPA dahil sa pag-enable nitong Makabayan Black, ebidensya, pagbababarilin sa mukha itong mga to. Excusable ba yon? Hindi, siyempre. Mali yun. Pero nangyayari, Kaya lang, gina-justify nila yung violence. We can never justify violence unless self-defense. Tama. Halimbawa, sasaksakin ka, inunahan mo, sinaksak mo, yun, justified yun. Opo. Sasaksakin yung anak mo, asawa mo, tatay mo, nanay mo, inunahan mo, yun. Justified yun, pinasok yung bahay mo. May armas. Binaril mo kasi may dala rin baril. Ayun, justified yun. Opo. Pero sasabihin mo, yung mga NPA, ganito yan, ganyan, mga biktima yan, kaya hindi mo masisisi kung bakit pumupunta sa karahasan yung kanilang mga aksyon, hindi pwede yan ganyan. Ayun. Yan ang kalawagan. Sa bagay, what do you expect from Teddy Casino? nako. Parang itong kwan, Ma'am Jubes, Opo. etong sinasabi nila ni Titinho, ni Representative Titinho, Tonching Tinho, na galit na galit sila at maganda naman yon, galit na galit sila, di ba? Galit na galit sila na dapat walang-wala na yang programmed appropriation, dapat hindi ganyan, hindi dapat ganyan. Sabi niya, kung ang reason nila ay yung mga foreign funded, huwag kang maglagay ng unprogrammed appropriation.
paglabas ng loan at yung counterpart ay kailangan, mag-supplemental budget ka naman. Tama actually yun. Opo. Yun ang tamang sinasabi nitong Makabayan Black. Okay. Eto lang ang tanong ko. Bakit ngayon lang kayo nagsalita? Alam niyo naman palang ganyan. Ayun. Pwede naman pala yan. Bakit noong 2023 budget ay hindi kayo nagsalita? Yung 2024 budget, ba't tahimik kayo? Oh, yung 2025 budget, tahimik din kayo. Ngayon lang, dahil naging issue, sinakyan nyo lang yung issue. Oh, yan ang hypocrisy nitong Makabayan Black. Palibhasa, mainit ang issue ng flood control. Sasabihin nila, galit kami dyan. Laban kami dyan, pero lahat ng budget since 2023 nung lumalaki ang budget ng DPWH kontra sa edukasyon, di ba? Kontra sa kalusugan, kontra pati sa transportasyon, importante 'yon. Yes. Wala namang narinig dito sa Makabayan Black. Di ba? May narinig ka ba? Wala. Naunahan lang sila. Oo, di ba? Ngayon lang kasi mainit ang issue. Ayun. Kayo naman, oo. Na, niloloko nyo pa kami. Hindi, lumalabas ng attorney, hindi nila alam yung batas. Kasi ngayon Alam na sila nila yan, hindi matagal. Eh bakit late sila Nagkaroon ng- magsalita? Yang si Representative Titinho, Titi. dyan na tumanda yan sa House. Ang tagal na niyang miyembro ng House. Ano ka ba naman? Opo. Oh, di ba? Opo. In and out, yung si Titinho, Oy! labas-pasok sa House, di ba? Minsan Oh, wala yeah. siya, minsan nandyan siya, Nagre-react. Pero ang problema dito kay Wala. Representative Titinho, Oh. malambot. Ano yung malambot? Yung paninindigan. paglaban niya sa budget. Ayun. Ngayon lang siya medyo Talaga. tumigas ng konti. Kaya lang, dyan na siya Sige. tumanda. Parang hindi na rin eh. Opo, sige po. Dyan na nangulubot si Titinho sa house. Kasi bata pa yan dati, ngayon may edad na siya. Kaya kulubot na yung... Ala, ano ba yung kulubot na yan? Konching Tinyo! Diba, Titinho? Oh, Nakulitin? yeah. Oo, di ba? Oo, Sertino na lang. Yan na nga. Tonching na lang, tonching. Tonching. Oo. Ay, grabe. Oo, sige. Ay, ikaw talaga. Oo, iyan ang